Showbiz Fanatics, isang nakakalokang balita patungkol kay Catherine Bernardo sa pagbati nito di umano sa Mother's Day ni kay Miss Carla Estrada. Totoo nga ba ang mga balitang ito or ito'y gawa-gawa lamang? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga Katden fans, sa lahat po ng mga nagmamahal at sumusuporta kay Catherine Bernardo, kay Alden Richards, and of course sa ating pong channel. Maraming salamat po. And for today's video, ito na, pag-usapan natin to kasi matapos ang ilang buwang hiwalayan at ngayon umiinit na naman ang pangalan ni Miss Catherine Bernardo na pag-uusapan silang dalawa ni Alden Richards, ay bigla na lamang po nagkakaroon ng mga initial or ambush interview at mga statement ang kampo ni Daniel Padilla, katulad na lamang po ng isang interview na naganap with Mr. Romel Padilla. Sa inisyo po ng Entertainment Tonight, mabilis na balita, Abante Tonight, sinabi po nito na tila baga sa statement ni Mr. Romel ay napakalaki ng kanyang panghihinayang sa Katniel. Eksklusibo kasing nakapanayam ng Abante Tonight si Romel Padilla tungkol sa nangyaring hiwalayan ng kanyang anak na si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Sabi niya, alam mo, matagal na rin tayo sa industriya at nagkaroon din tayo ng pag-ibig before at talagang nangyayari yan Nagkakasubukan pagdating sa relasyon at sana dumating yung pagkakataon na magkita silang muli, magkaunawaan. Napakalaking panahon na nagkasama sila. Sana manumbalik pa ang kanilang pagmamahalan. Lahad ni Romel. Nanghihinayang ba siya sa paghiwalayan ng dalawa? Of course, nalungkot at nanghinayang kami. Lahat kami, hindi lang ako, pakli niya. Anong support at advice ang ibinigay ni Romel sa kanyang anak na si Daniel sa pinagdadaanan nito sa kanyang buhay pag-ibig? Habang sila ay mga single ngayon, magmuni-muni muna sila at timbangin nila yung kanilang mga naging pagmamahalan sa kasalukuyan. Dapat pa bang magbalikan? Ito yung time na yun na makikita nila kung pwede pang maging sila sa mga darating na araw. Ito po yung ilan sa mga statement ni Mr. Romel Padilla towards sa kanyang anak na si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. So, parang nagtataka lang po ang ilang mga netizen at ilang mga fans ni Catherine Bernardo bakit sa tinagal-tagal po ng mga issue ay ngayon lang po sila nagsasalita patungkol sa bagay na ito. At the same time, ang gusto po nila magkabalikan pa si Daniel at si Catherine Bernardo, which is syempre kahit naman sino sigurong magulang na naisin mo talaga na maging maganda at dun ka na dun sa tao talagang nakilala mo at nakasama ng anak mo for almost how many years. Pero ang pakli naman or ang sabi naman ng ilang mga netizen ay gumagawa daw di umano ng ingay ang kampo ni Mr. Daniel Padilla dahil nahalata po nila na talagang lumalambya ang karera nitong si Mr. Daniel Padilla. Kasunod pa nito, lumabas pa ang isang balita na di umano si Catherine Bernardo daw ay binate si Carla Estrada sa Mother's Day. Pero ito, ifa-fact check natin, lumutang umano ang kwento tungkol sa pagpapaabot ng outstanding star, Asian star Catherine Bernardo ng pagbati sa ina ng ex-jowa niyang si Daniel Padilla na si Carla Estrada noong Mother's Day. Pero ayon sa isang showbiz columnist, noong May 13, fake news daw ang naturang pagbati ni Catherine kay Carla. Si Catherine Bernardo po ay naging biktima na naman ng fake news dahil meron daw siyang sinabi na sige na, unahan ko na nga pagbati sa mga tita ko at sabi niloko po kasi ako ng anak niyo Romel, sasabihin ba naman ni Catherine yon? Well, hindi po ganun. Si Catherine Bernardo po kasi napakaingat po niya pagdating po sa mga statement kasi konting kibot lang talaga nagte-trending at pinag-uusapan kaya sobrang maingat po talaga si Miss Catherine. Wala sa personalidad niya yon, ganong dialogue, sagot ng co-host niyang si Romel Chica. Kaya ang payo ng showbiz columnist, mag-ingat po tayo sa pamimili ng mga account sa ating susubaybayan at tatanggapin sa ating kalooban. Marami raw kasi talagang kumakalat na peking social media account sa mga pamimili ng account nagpapalaganap ng mga maling balita. In fact, marami nga ang mga artista na nabibiktima nito. Matatanda ang kinumpirma ni Daniel at Catherine ang kanilang hiwalayan noong November 2023 sa pamamagitan ng post sa kanilang Instagram account. Totoo po yun. Wala po talagang ganong naganap. Hindi po niya binate, no? Ito pong ito pong si Miss Carla Estrada. Chinek po natin yung Twitter
Facebook and tinek din natin yung Instagram ni Miss Catherine, wala po talaga as in. Kaya wag po tayo maniwala dun sa mga ganong balita. At dahil dyan, narito ang ilan naman sa mga komento at inyong mga saloobin, no, patungkol sa bagay na ito. Unahin natin si Miss Regido Katipon. Ayan. Sabi niya, walang maaawa sa'yo, konsentidor. Bago ngayon, magtatapat kay Kat ng kasalanan ng anak niya para maawa si Kat. Ayan. Ito nga talaga yung kasi nagkaroon po ng interview si Miss Carla Estrada kay Miss Bernadette Sembrano. At parang sinasabi ng ilan na parang nagpaparinig or parang kumbaga pinapakita doon ni Miss Carla Estrada na hindi niya kinukonsinte si Daniel, pero parang it's too late. Sabi ni Ma'am si Amelita Nodalo, bakit kasi panay tanong ang mga taga News Insider na alam naman nilang nanliligaw si Alden, pero siguro ngayon sinagot na siya ni Kat. Ganon kasi ang body language ng mga nobyo, lalo na pagbago pa ang relasyon nyo. Ayun. So ito naman po yung komento ni Ma'am si Amelita Nodalo. Ayan. So, totoo naman, 'di ba? Bakit alam niyo po kasi, hindi natin sila masisisi kung bakit gustong-gusto nilang tanungin yan. Kasi nga, alam natin na mga trabaho, part po ng trabaho po nila yun. And of course, sabi naman po ng isang Eden Skime, hindi ba obvious na nagkamali si DJ? Yung mga tao lang naman nagtotolerate ang mga naniniwala na walang kasalanan si DJ. The style of his living, bar hopping, barkada, out of town with his gang, babae na nakasama sa picture sa bar. Kailangan may time sa barkada, lagi kahit may relation noon. Nagte-text sa babae which started 2014 pa. His eyes always maga dahil sa sobrang alak. Hindi pa obvious sino ang hindi mata-turn off sa ganyan. Alam niyo po yung mga ganito po kasing allegation, hindi pa po natin alam kasi let's be balance tayo dito, no. Pero sabi niya pa nagte-text sa babae which started 2014 pa, his eyes always maga. Sinong hindi mata-turn off sa ganyang lifestyle? Nakakapagod yan. Iyan ba yung ready sa commitment o kasal? Ayaw niya magbago, hindi talaga bagay sila Catherine, lalo na sa pamilya niya. Ayun. So ako po gusto ko lang maging fair dito po sa both sides, kasi mahirap naman po tayo na mag-judge sa isang tao na hindi naman talaga natin nakasama. Maaaring nagkaroon or naging maligaya din si Catherine Bernardo sa piling ni Daniel Padilla sa mga panahon na sila ay nagsasama for 11 to 12 years, diba? Pero syempre, siguro may mga pagkakataon ay nagkakapatawaran sila. Pero dumadating talaga yung time na kapag ang babae nang umayaw sa relasyon, talagang ibig sabihin marami ng sakit na dinanas yan at marami na pong mga heartaches na tiniis. Kaya yun, sabi ni Ma'am si Amelita, alam nyo, may nabasa akong sinabi ni Alden na ayaw niya na sa kanya, manggaling ang sagot mga tanong tungkol sa kanila ni Kat kasi nire-respeto ang desisyon ni Kat. Wala pong ganyang interview si Alden. Never po siyang nagsalita towards Catherine. Basta sinasabi niya kung ano man yung nakikita natin, what you see is what you get, yun na po yun. Sabi naman ng isa pa, madaming pagkakamali, move on na lang tayo, tapos na. Yan, tama naman, diba? Yan naman po talaga yung ginagawa ngayon ni Catherine Bernardo. Kaso nga lang, ayun, nagpapaingay po yung kampo po kasi ni Daniel ngayon, yung talagang, yung dating mag-ex pa talaga, si Romel at si Carla ang nagsasalita on behalf of his son. Sabi naman ni Dilio Hilado, yan, at least sana matahimik na ang lahat. I know DJ will have his moment too on his career. He'll find his own happiness and peace of mind. We know DJ can survive them all. Good luck. Ayan. So, sana nga nakakita naman natin nakaka-survive siya. Pero sabi nga ni Miss Carla, hindi raw niya masasagot kung kamusta na yung kanyang anak. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!